Isang magandang araw po sa ating lahat, and again, thank you for joining us for today's message. Isang napaka-importante po huwag nating kakalimutan sa araw na ito ay mag-focus po tayo sa ating Panginoon at gawin po natin ang lahat ng magagawa natin para tayo ay magkaroon ng isang stress-free, distraction-free opportunity. So don't forget, we are going to end our series on the power of discipline at tayo po ay nasa spiritual disciplines part 4. Ayan. So napaka-importante po na we are able to understand and learn from what we have experienced before. And this is what we are going to discuss. So spiritual disciplines part 4 na po tayo. Basahin po natin, i-revisit po natin ang ating napaka-importanting carrier verse, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi po dyan, again, if you are able to stand up when it's appropriate, please do. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Kung titignan po natin itong verse na to, napakabuti po talaga ng Panginoon na binigyan niya tayo ng kapangyarihan at kakayahan upang maging matagumpay sa mundong ito para hindi tayo madala sa agos ng kamunduhan o agos ng uso o agos ng mga ideolohiya na maaari natin na-absorb over time o di kaya yung kultura ng mundo na hindi nakakatulong sa atin. Ang sabi po ng Panginoon dyan, ang disiplina, ang personal discipline, ang sound judgment ay abilidad na nagbibigay sa atin ng mapayapa, kalmado, balansyadong pag-iisip at kaya natin kontrolin ang ating mga emosyon, ating mga sinasabi, lalong-lalo na kung ito ay hindi makakadulot ng mabuting resulta. Ito po ang definition ng discipline para pare-pareho po tayo ng understanding. Remember, ang discipline po, hindi lang po ito corrective, kung hindi ito ay lifestyle. In other words, right, meron kang discipline, let's say, to eat properly, discipline to be excellent in your work, discipline na mag-aaral ka araw-araw kung ikaw ay estudyante. It comes from the Greek word sophronismos, which means self-control. Paano po siya ginagamit? Sa Biblia, self-control, self-discipline, and prudence. Ang prudence po ay napakaganda because ito po ay may kinalaman sa kinabukasan. So ano man yung ginagawa mo today, it's related to what will happen to you in the future. Ito po ay admonishing or calling to soundness of mind, to moderation and self-control. Self-control, moderation, correction, and discipline. So sabi po sa Collins English Dictionary, it is the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards, which is for your own good. So isipin niyo na lamang po, no? Kung tayo po ay sumusunod sa batas trapiko, lalo na kung ikaw ay driver, o di kaya na ikaw ay isang pasahero na panghayan mo yung mga nangyayari sa kapaligiran, di ba? Marami kasing mga reels, marami mga videos ng mga pasaway ng mga driver. Isipin niyo na lang po kung tayo ay sumusunod sa lahat ng linya ng kalye, sa lahat ng mga signposts ng MMDA. Di po ba walang kaguluhan sa traffic? Magbibigayan po yung mga kababayan natin. Magiging magaang at less stressful po yung biyahe natin dahil mababawasan yung traffic. Mababawasan ang aksidente. Yung mga namamatay dahil sa kapabayaan, hindi sila mamamatay, they will be kept safe. Ganun po ang nagagawa ng disiplina sa isang tao. Ito po ay nagbibigay sa kanya ng safety, ng protection. Ito po ay nagbibigay sa kanya ng pamumuhay, na magbibigay sa kanya ng maayos na kapamaraanan kung paano siya mag-iisip, magsasalita at kikilos. May iwasan ng diskaril, may iwasan ng pagkakamali, may iwasan kang maskam, may iwasan ka sa, makakaiwas ka sa mga kaibigan o mga kakilala mo na hindi maganda ang intention sa'yo. Maiiwasan mo ang maling relasyon. Ang daming kapakinabangan kapag tayo po ay natutong magkaroon ng disiplina. Dahil ito po ay magiging parte ng pamumuhay natin sa araw-araw. Tuloy po natin. Ano nga ba ang spiritual disciplines according to the Bible? This is very important. Sabi po dito, it refers to practices that believers engage in to grow in godliness, deepen their relationship with God, and become more Christ-like. These disciplines are intentional and regular activities rooted in Scripture that help believers develop spiritual strength and maturity. They are not ends to themselves, but means through which God's grace works to transform the believer's heart and mind. So, wag po natin kakalimutan
na ang spiritual disciplines po ay para sa mga mananampalataya na ito po yung mga tao na tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas at meron pong ebidensya ng pagtanggap sa Panginoon dahil nagbago po ang kanilang pag-iisip, ang salita at pagkilos. So yun po ang isang believer na tinatawag. Isang Kristiyano na masunurin sa Panginoon, isang Kristiyano na umiiwas sa kasalanan, isang Kristiyano na may disiplina at meron siyang intensyon na maging malakristo ang kanyang pag-iisip at pamumuhay. Ito po ay mga habits, practices, and experiences that are designed to develop, grow, and strengthen certain qualities of spirit to become Christ-like, to build the muscles of one's character and expand the breadth of one's inner life. They structure the workouts which train the soul. Some spiritual disciplines are personal, inward exercises that are practiced alone. Others require interpersonal relationships and are practiced in the community, such as the church and family. Alam niyo po, kapag hindi pa po kayo familiar sa sa fog for instance. So, naalala ko po pag pumupunta kami sa Baguio, nasa Pilipinas po kami. Napaka kami excited kami pag may nakita kaming fog. And it's easy to navigate kasi hindi naman ganun ka-thick ang fog. Ngayon, importante po na maunawaan po natin. Kapag kayo po ay nakaranas na talagang makapal na fog, yung halos hindi mo makita ang nasa harapan mo. Ang normal na ginagawa ng isang tao na hindi niya pa napagdaanan dumaan sa fog, hihinto yan sa kalye. Hihinto siya kasi hindi na naiintindihan ano ba yung dynamics ng fog. Kasi natatakot na siya dahil hindi niya pa naranasan ito. Ngunit sa isang katulad ko po na naranasan ng dumaan sa fog, kailangan ka talagang pumasok sa fog, sa kalagitnaan, sa kapalan ng fog. Kasi habang pumapasok ka, nakikita mo yung daanan. May liwanag, ika nga, may makikita ka. Kung meron nasa harap ang sasakyan, makikita mo yung buntot ng sasakyan, makikita mo yung pula ng ilaw. Dahil kapag naka-fog ka, kailangan bukas lahat ng ilaw mo, at syempre, yung atensyon mo sa pagmamaneho mas mataas kasi nag-iingat ka na maaaring makabangga ka o ikaw ay mabangga. Ngunit kapag ikaw ay nasa loob ng fog, makikita mo na meron nga palang distansya na makikita mo sa harapan mo at hindi ka kakakabahan, hindi ka matatakot dahil ikaw ay may karanasan ng dumaan sa fog at alam mo, paulit-ulit, ganoon ang hihahain ng fog sa'yo. When you are inside the fog, there will always be space for you to see, visibility enough for you to move forward. And hindi mo na maiisip na, it's actually you are in a dangerous spot because you have become so used to it. Ganun din po yung tao may disiplina. Kadalasan po yung mga tao na hindi pa nila nai-indulge ng discipline, takot mag-exercise, takot magbasa ng Bible, o di kaya ayaw nilang gawin ng mga bagay nito because they have not yet indulged in the practice of spiritual disciplines. Kapag ikaw po ay nag-start na, hindi kayo yung tao na katulad na hindi siya familiar sa spiritual disciplines, paparada. Iisipin niya na kagad lahat ng mga excuses sa utak niya. O di kaya mag-create na siya ng na kathang isip na hindi niya kakayanin. Maguguluhan siya dahil hindi siya tutuloy. Ngunit pag tumuloy ka, lalong-lalo na kapag may kasama ka na napagdaanan ng spiritual disciplines o dumadaan sa spiritual disciplines, magagabayan ka. Kaya napaka-importante po niyan. So bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Ama, kayo po ang magpala sa amin sa oras at pagkakataon na ito. Baguhin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan at hayaan niyo, Panginoon, na ikaw ang aming maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat nanonood, Panginoon, ng mensaheng ito, kayo po ang mangusap. Maranasan po nila kayo. Maranasan po nila, Panginoon, yung sigla, yung sarap ng presensya mo, yung kapangyarihan mo. At kung meron po silang karamdaman at meron silang sapat na pananampalataya, na maniwala na maari silang gumaling, pagalingin niyo po sila, Panginoon, ayon sa kalooban mo, Panginoong Ama. Hinihiling ko po na hindi lamang sila, Panginoon, mabigyan ng gabay sa pag-aaral ng iyong salita sa araw na to, kung hindi maipamuhay nila ang kanilang matututunan para magkaroon po sila ng spiritual disciplines. At kung hindi pa po sila nakakatanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas, naway tanggapin ka nila, Panginoon, sa dulo ng mensaheng ito upang maranasan nila ang kapangyarihan ng isang born-again Christian. As we pray in Jesus' name. Amen. Yan, tuloy po natin. Napakaganda po talaga na magkaroon ng spiritual disciplines at napakaganda po talaga na maunawaan natin ito ay susi sa ating
tagumpay, wag po natin kakalimutan. So, napag-usapan na po natin yung siyam na disciplines for the past 3 Sundays. We talked about prayer, meditating and obeying the Bible, worship, fellowship, service, fasting, stewardship last week, silence and solitude, and confession. Today naman po pag-uusapan natin evangelism dash discipleship and gratitude. At natapos na po ang ating series on spiritual disciplines. Pag-usapan po natin una sa lahat ang evangelism dash discipleship. So sabi po sa Matthew 28:19 to 20, New Living Translation, mari po kayong tumayo as appropriate if you are, okay to stand up so that we can read this together with holy reverence, respect, and we can bless the Lord at the same time. Sabi po dyan, Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Hallelujah. And may the Lord add blessing, the reading of His mighty, mighty word. So, napaka-importante po na mabigyan natin ng emphasis. Ang gospel sharing po, hindi po yung nagtatapos na sinabi natin, mga Kristyano, makinig kayo ha, na sinabi natin yung salita ng Diyos, tapos nilid natin sila sa prayer of acceptance, then they accepted Christ as Lord and Savior, tapos binitawan natin sila. That is irresponsible evangelism. Kaya nga katugtong ng evangelism ang discipleship because after they receive Christ as Lord and Savior, para silang mga sanggol. Yun ang metaphor niyan. Para silang mga sanggol na hindi mo pwedeng pabayaan. Kailangan mong painumin ng spiritual na gatas para sila ay tumibay, lumago. Ngunit syempre, hindi siya katulad ng ng development ng isang tao. Dahil ang isang anak ng Diyos, kapag siya ay nakatanggap kay Kristo, meron siya kapangyarihan na tinatawag natin ma-quicken. Katulad po ng nangyari kay Apostle Paul. When Apostle Paul went blind for 3 days, he received Jesus as Lord and Savior, and he was a changed man. Tapos dinisciple siya nung mga tao sa kapaligiran niya. No? So, he also went in respect to the discipleship of course, si Peter for a bit, pero ang talagang tumulong sa kanya to develop his capabilities as a disciple was Barnabas during that time, and they became partners. So, yun po yung nangyari kay Apostle Paul. So, wag po natin kakalimutan mga Kristiyano, huwag tayong maging irresponsable na akala natin pagkatapos natin i-share ang gospel, tumanggap itong taong ito kay Jesus bilang Diyos tagapagligtas through the prayer of acceptance, then that's it. No, we have to disciple them. Napakaliwanag ng tinuturo ng Matthew 28:19 to 20. This is arguably the most difficult and the most avoided, spiritual discipline of all. Evangelism and then discipleship. Marami pong mga Kristiyano, makinig kayo. Makinig kayong maigi. Alam ko hindi kayo nagdi-disciple. Most of you are. Wala kayong intensyon mag-disciple. Ngunit ito ang inutos ng Panginoong Hesus bago siya nag-ascend, bago siya umakyat sa langit. At sa kultura ng mga Israelita na dapat natin maunawaan, ang huling habilin ng isang taong namatay ay napaka-importante. In this case, of course, Jesus was resurrected and He ascended to heaven. Hindi na siya namatay after that. And that is the last words of a person, of a God, of our Lord and Savior na napaka-importante huwag nating kakalimutan. Ang sabi niya, lahat ng authority na naibigay sa akin ngayon, isinasaling ko sa inyo. Kung ako dati, di ba, niyakan ko kayo sa pananampalatayang ito at tinuruan ko kayo, dinisipulo ko kayo, ganito rin ang gagawin niyo. Kung anong ginawa ko sa inyo, sabi ni Jesus, gagawin niyo rin sa ibang tao. Dahil ito ang aking utos. Ito ang aking will. At ito ang magbibigay ng kakaibang buhay para sa lahat ng yayakap ng ministeryong ito. Sa mga magdi-disciple, of course, they will have their disciples at magbabago ang buhay ng kanilang mga disciples. Paano? Because not only will they baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, but they are going to be taught everything that Jesus has commanded the disciples. At hindi lang tuturo yung academic portion ng scriptures. Kung hindi, ituturo nila para sundin ang salita ng Diyos. Ano ang pangako ng Panginoon sa verse 20? And surely I am with you
always to the very end of the age. Kaya nga po maraming Kristiyano na nanghihina spiritually dahil hindi sila nagdi-disciple. Hindi sila nag-i-evangelism. Hindi sila nag-i-evangelism tapos discipleship. So may nagtanong po sa akin before, paano kung na-evangelize ko ang isang tao pero hindi naman talaga siya para sa akin na i-disciple ko siya. Let's say, yung sensitivity natin pagdating sa lalaki nag-disciple, lalaki nag-share ng gospel tapos babae naka-receive ng word. So napaka-simple lang yan. Katulad sa Salvation in the Name of Jesus sa SNJ, ang ginagawa natin, pinapasa natin sila doon sa appropriate na discipler. So kung babae ang nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, mapasa natin sila sa kapwa nila babae para syempre magiging mas makapangyarihan ng kanilang involvement sa discipleship at may iwasan dito yung temptation na maari silang magkaroon ng romantic linkage. Ganun lang kasimple yun. So even if you actually shared, evangelized the person na receive niya si Jesus as Lord and Savior, you pass them on to a discipler who is of course trustworthy, na maaalagaan tong taong to, ituturo sa kanya ang salita ng Diyos at ituturo sa kanya ang pagsunod sa salita ng Diyos. Evangelism-discipleship is very important. Napansin ko nga po kasi sa mga Kristiyanong hindi nagdi-disciple, normally hindi nag-i-evangelism yan. May nakikita ako nag-evangelism pero hindi nag-disciple. Pero commonly, if people do not disciple, they do not evangelize. Gusto ko lang bigyan ng emphasis to. If you are not discipling and you have been a believer for let's say 3, 4, 5 years, then you are sinning. The sin of disobedience. The sin of disobedience. Because this is commanded. Inuto siya ng Panginoon. It is an imperative. Ibig sabihin, kapag hindi natin to sinunod, then there is an argument ng kaaway sa buhay natin. Nagkakasala tayo. Napakaliwanag. Teach this new disciples to obey all the commands I have given you. And if you are not discipling, then you are sinning. Ngayon, kung bagong convert ka, syempre, you have to be a disciple in the beginning. So, you have to be a disciple. Diba? So, naandun ka sa stage na yun. And eventually, magiging disciple ka, magiging spiritual parent ka din. Because this is what the Bible preaches. Napansin ko po, sa mga Kristiyanong hindi nagdi-disciple, malungkot, karnal, magulo ang isipan, hindi nakapag-pray ng maayos, hindi nagme-meditate ng Word of God. In other words, hindi maganda ang kanilang buhay Kristiyano. Hindi maganda ang pinapakita nilang ebidensya ng isang tao na tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas kasi parang wala silang pinagkaiba sa mga taong karnal at makamundo. Ikaw ba yun, kapatid? Sana hindi. Now, sinabi ng Panginoon dyan, I will be with you to the very end of the age. Guarantee po yan. Kasi napansin ko sa mga nagdi-disciple, ang presensya ni Jesus ay talaga nga naman malago, malawak, very thick sa kanilang buhay. Because they cannot obey the scripture and not be connected divinely with God. So they will worship God in spirit and in truth. They will come to serve the Lord. They will minister the Lord. They know their calling. They know their gifting. They know their home church. And that is why that is very, very important. Kung ikaw ay kapatiran, wala kang simbahan, nasaan man lupalop ka ng mundo, I'm inviting you to be part of salvation in the name of Jesus. Ako nga po, nasa New Zealand, mga disciple ko nasa Pilipinas, meron po akong disciple sa New Zealand at the same time, walang barrier yung distansya because we have technology. We can take care of you. We can teach you to obey everything that Jesus has commanded us. We would like to invite you. So kung kayo po ito, if you're watching via Zoom, pwede niyo pong i-type ang yes, ang letter Y. Type niyo po. Kung kayo po ay nanonood sa streaming services natin, please do comment and we will contact you. Sabihin niyo, I want to be a disciple of Christ. We will contact you. And we can bring you sa salvation in the name of Jesus Christian Ministries, Inc. So that you will stop sinning if you are not yet discipling. And if you are a fresh convert, then you can start your journey of being a disciple. And the last bit na gusto ko pong i-share sa inyo is gratitude. Napaka gaang
ng araw ng unang sinabi ng bibig mo, thank you, Lord. Di ba? Pagbangon mo, salamat Lord at gising pa rin ako. Hindi yung sinasabi mo na, ay, pasok na naman ako, may test na naman ako, in deadline ko, blah, blah, blah. Gratitude, it's a spiritual discipline. It is known to make yourself better. It adds to your well-being. Nakakagaang ng buhay, nakakabigay ng focus. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in every situation, the Amplified Version, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you. Sa verse 17 po kasi meron pong dalawang sinabi ang Panginoon, it is that is to rejoice always, pray unceasingly. And then, sinabi niya po dito, in every situation, be thankful and continuously give thanks. Sa NIV version, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And that is so true. Napaka makapangyarihan po niyan. Pansinin niyo po, let's pause for a bit right now. Why don't you give thanks to the Lord? Nasaan ka man? Give thanks. Give thanks. Ano man ang naalala mo ngayon, give thanks. Give thanks. Nagbago ba yung pakiramdam mo? Gumaang ba? Napangiti ka ba habang nagpapasalamat ka? Di ba, ang dami pwedeng pagpasalamat natin. So, kung ikaw ay nakaramdam ng kagaangan, na bago ang iyong mood, at na-realize, oh nga, no, ang sarap nga magpasalamat. If you're joining us via Zoom, bakit hindi ka mag-heart right now? Please, pop a heart. At kung kayo po ay nasa streaming services natin, please do pop a heart in the comment. Napakaganda. It is scientifically proven na kapag ikaw ay merong attitude of gratitude o meron kang tinatawag nilang gratitude diary or whatever, ito ay nagbibigay ng pagbabago sa iyo. Gumagaan yung pakiramdam mo, sumasaya ka, napapangiti ka. Hindi mo nakakalimutan yung problema mo kasi ang problema mo ay parating na andyan. Unless na masolusyonan mo yan, saka lang siya mawawala. But it will actually motivate you to make your day better. It adds, the release of endorphins sa iyong sistema, yung happy hormones, di ba? Ang ganda yung nangyayari sa'yo. And when you start doing that, I challenge you for the next 21 days, pag gising mo, magpasalamat ka, bago ka matulog, magpasalamat ka, tignan mo ang pagbabago sa buhay mo. Tignan mo na yung utak mo, kahit yung utak mo nagbabago din every time you say, Lord, salamat sa aking nakain. Maaring may nakain ka sa araw na to na hindi ganun kasarap, pero may nakain ka pa rin. 'Di ba? Maaring mahina yung tubig habang naliligo ka, 'di ba? Iniingatan mo yung pagsalok mo ng tubig sa tabo mo, pero may tubig pa rin. Wala ka dun sa mga lugar na kailangan mong mag-igib para meron ka lang ipangligo. O di kaya nagsuot ka ng iyong damit na medyo lukot o medyo luma, pero may damit ka pa rin na pwede mong gamitin. Maaring pangpasok yan sa eskwelahan o maaring yan pampasok sa opisina o whatever it may be. Meron kang pwedeng ipagpasalamat sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Buhay ka, nakakapagsalita ka, nakakakita ka, nakakapaglakad ka. Those are the things. Kung nagagawa mo yan, magpasalamat ka kasi may mga taong bulag, may mga taong pipi, may taong bingi, 'di ba? May mga tao na meron silang leprosy, meron silang karamdaman. If you are healthy right now, not daily perfectly healthy, then you still have something to thank God for. At kung ikaw ay may karamdaman, you still have something to thank God for. All you need to do is hanapin mo ano ang pwede mong ipagpasalamat. Hindi to pagtakas na sa sitwasyon mo. Ito yung pagbabago ng attitude, pagbabago ng mindset, at pagbabagong buhay. So wag po natin kakalimutan ng last two spiritual disciplines, evangelism, discipleship, and gratitude. At pag yan po ay ginawa natin sa araw-araw natin pamumuhay, makikita niyo po ang malupit na pagbabago sa inyong buhay. At syempre, dahil nagbabago po tayo, positibong makakaapekto tayo sa ibang tao. Makakatulong din po tayo sa kanila dahil naranasan natin ang mga bagay na to. Therefore, we will be able to help them out. Sa oras na to,
Nais ko po kayong anyayahan na manalangin tayong lahat. Dahil napaka-importante po ng oras ng panalangin. Hallelujah. Kung nais mo na magkaroon ng access to the spiritual disciplines that we have talked about today, I would like to encourage you to receive Christ as Lord and Savior. Hallelujah. Hallelujah. So, sa oras na to, yuko mo ang iyong ulo, pumikit ka, manalangin ka. Step number 1, hihingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanan na alala mo sa araw na ito. Sabi ng Panginoon, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Kapag ang puso po natin talaga ay humihingi ng tawad at susumamo sa Panginoon, alam niya yun. At alam niya rin kung nagpapanggap tayo sa paghihingi natin ng tawad. Step number 2, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Siya ang bugtong na anak ng ating Amang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Hallelujah. The Lamb who was slain. And step number 3, ito po yung pinaka-importanting step. Kailangan niyo pong ulitin ng prayer na to. Kailangan niyo pong sabihin, ibigkas sa inyong mga bibig, sapat na maririnig mo ang inyong sarili. Sabi po ng Panginoon sa Book of Romans that if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised Him from the dead, then we will be saved. So ulitin mo. Jesus, nais po kita maging Diyos at tagapagligtas. Baguhin niyo po ang aking buhay. Bigyan niyo po ako ng disiplinang spiritual. Nais ko pong maranasan na maging mapagpasalamat araw-araw. At nais ko pong maging disipulo na simbahan na tinawag mo ako. Amen. Amen. Pwede ka nang umilat at itaas ang iyong ulo. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo ang pagbabago sa iyong buhay, ikaw ay ligtas na. Kapag namatay ka, physically, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit, pero higit doon, hallelujah, may experience mo mabuhay ng may spiritual disciplines, and you will experience discipleship and being a discipler eventually. Nais ko pong ipanalangin ang mga kapatiran natin sa oras na ito. Kapatid, kung nakalimutan mo na ang importansya ng evangelism and discipleship, alam mo nagkakasala ka, lapit ka sa Panginoon sa oras na ito and repent, please. Please repent. And may your repentance be brought about by godly sorrow para magkaroon ka ng true repentance. At kung ikaw ay kapatiran na dating disipulo at hindi ka na nagpapadisipulo ngayon, nagkakasala ka rin. Because the Bible says that you have to be attached to somebody who will teach you to obey everything that Jesus has commanded us. Talikuran mo ang katigasan ng ulo mo at ang kayabangan mo na ayaw mo magpasakop sa Panginoon at nagiging dahilan kung bakit ayaw mo magpasakop sa isang disciple. Wala kang dahilan. Nasaan mang lupalop ka ng mundo. Ang simbahang ito ay nag-o-offer ng discipleship kung kinakailangan sa oras na ito. Kung hindi ka tinawag sa SNJ, you will stay. Kung hindi ka tinawag sa SNJ, then for a while, He will indulge and take care of you. Sa mga kapatiran na matagal na sa pananampalataya, ngunit hindi pa rin nagdidisipulo. Kahit kayo ay disipulo na ng spiritual parenting, then wake up! Wake up. That's the reason for mediocrity. That is the reason for the indulgence of the sin nature.
perverseness, debauchery, sexual immorality, drunkenness, orgies, witchcraft, dissensions, discord, murmurings. Alam mo, na at least one or two of those sins, ginagawa mo ngayon dahil hindi ka nagdidisiplina. Come back to the Lord and start your journey of being a disciple and disciple. Hallelujah. Para sa lahat po ng mga kasamahan ko ngayon, nais ko po kayong ipanalangin pagdating po sa bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo ng discipline of gratitude. An attitude of gratitude is all we need. So Father, I pray sa lahat po, Panginoon, na nagnanais na maging mapagpasalamat sa araw-araw ng kanilang buhay. Igawad niyo po ang grasya na mula sa kapangyarihan at presensya niyo. At hayaan niyo, Panginoon, na maranasan nila ang kapangyarihan, Panginoon, ng pagiging grateful, mapagpasalamat. At kahit ngayon sa oras na ito, bigyan niyo po sila, Panginoon, na 1, 2 o 3 dahilan para magpasalamat at makita nila ang pagkakaiba ng kanilang sitwasyon bago sila nagsalita ng pasasalamat. At alam ko naranasan nila ang pagkakaiba. Iba po talaga ang puso may mapagpasalamat na attitude. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo sa aming araw na ito. Dakila ka, mapagmahal ka sa lahat, at ikaw po, Panginoon, ang aming itataas sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.